Lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbaba sa ulap. Ngunit nangyari na ang malalaking sakuna, kaya bakit hindi pa rin nila nasalubong ang Panginoon? Talaga bang ang pagbaba sa isang ulap ang tanging paraan para bumalik ang Panginoon? Kung gayon, paano matutupad ang mga propesiya tungkol sa pagdating ng Anak ng Tao? Sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Iniisip ng mundo ng relihiyon na babalik ang Panginoon sakay ng mga ulap sa espiritual na katawan ng Panginoong Hesus. Kaya kung di nila nakikita ang espiritual niyang katawan, hindi sila maniniwalang nagbalik na siya. Nakatuon sila sa propesiya ng pagparito niya sakay ng ulap at binabaliwala ang propesiya ng pagbabalik niya bilang anak ng tao. Propesiya ng pagbabalik bilang anak ng tao? Ano ang mga propesiyang yun? Oo nga. Napakarami ng mga propesiya na tinutukoy namin. Oo. Sinabi ng Panginoong Hesus, gaya ng kidlat na kumikidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sabi ng aklat ng pahayag, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. At yung sa Mateo 25 ay sinasabing, pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki sumalubong kayo. Oo, tama. At pagkatapos, mayroong Mateo 24:44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Napakarami. Oo nga. Ilang ulit niyang sinabing babalik siya bilang anak ng tao. Anong ibig sabihin ng anak ng tao? Ano ba ang tinutukoy nito? Anong kaibahan ng anak ng tao sa espiritual na katawan? Dito sinasabi rin ng gaya ng magnanakaw. Ang sabi rito palihim na paparito ang anak ng tao. Malaking misteryo itong anak ng tao. Oo nga. Natuklasan ito ng ilang tao sa mundo ng relihiyon. Ilan lang talaga. Ba't di ko napansin ang pagparito ng anak ng tao nang binasa kong Biblia? Lagi silang nagsasalita tungkol sa pagparito ng Panginoon sakay ng mga ulap. Walang nagbanggit na babalik siya bilang anak ng tao. Oo nga. Unang beses ko narinig to. Sige, basahin natin ang siping ito. Sa aklat ng Lucas, chapter 17:24-25. Heto. Gaya ng kidlat, buhat sa kabilang panig ng silong, ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig, gayon din ang anak ng tao sa kaarawan niya. Datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ang lahing ito. Binabanggit sa siping ito na datapwat kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Kung babalik ang Diyos bilang espiritual na katawan, maaari ba siyang magdusa? Maaari ba siyang usigin ng tao? Maaari ba siyang tanggihan ng henerasyong ito? Hindi. Di mangyayari yun. Tama. Di mangyayari yon. Tumutukoy ang pagdurusa sa anak ng tao. Kung babalik ang Diyos na nagkatawang tao bilang anak ng tao, bilang isang normal na tao, tulad ng Panginoong Hesus. Magdurusa siya sa pagkondena, paghatol, paglapastangan at pagtanggi ng tao. Tinutupad nito ang talatang datapwat kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ganun pala matutupad ang propesiya. Tama. Salamat sa Panginoon. Nagbabalik siya para ihayag ang katotohanan at ibigay ang daan ng buhay na walang hanggan. Malayang nakakainom ang mga tao sa ilog ng buhay na dumadaloy mula sa trono niya. Pero itong anak ng tao ay sinusupil, tinutugis, kinukondena at nilalapastangan ng sisipi at ng mundo ng relihiyon. Nagtitiis siya ng kahihiyan at walang lugar na mapagpapahingahan. Hindi ba tinutupad ng katunayang ito ang talatang datapwat kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito? Tama. Tiyak ngang babalik ang Panginoon. Bilang anak ng tao, huwag tayo magduda. Ganun na nga. Ngayon nauunawaan ko. Ang mundo ng relihiyon ngayon ay kapareho ng mga Hudyo noon. Di nila tinatanggap ang katotohanan.
E di lalo pa ang masamang mundong ito. Kung magkakatawang tao ang Diyos, siguradong kokondenahin at aarestuhin siya. Kaya kailangan ng Diyos na nagkatawang tao na magbata ng maraming bagay, itakwil ng henerasyong ito. Ibig sabihin, ang Diyos na nagkatawang tao lang ang makatutupad nito. Tatapot kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Kung darating ang Panginoon bilang anak ng tao, paano naman natin siya makikilala? Tama. Napakaraming tao sa mundo. Paano natin masasabi kung sino itong anak ng tao? Oo nga. Magandang katanungan yan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Dinirinig ng mga tupa ko ang tinig ko at sila ay aking nakikilala at sumusunod sa akin. Amen. Anong sinasabi nito sa atin? Sabi ng makapangyarihang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos dahil ang pakay ng kanyang gawain ay hindi ang espiritu ni Satanas o anumang bagay na walang katawan, kundi ang tao na may laman at nagawa ng tiwali ni Satanas. Mismong dahil ang laman ng tao ay naging tiwali, kaya ginawa ng Diyos ang tao na may laman bilang pakay ng kanyang gawain. Dagdag pa rito, dahil ang tao ang pakay ng katiwalian, ginawa ng Diyos ang tao na tanging layo ng kanyang gawain sa lahat ng yugto ng kanyang gawain ng pagliligtas. Ang tao ay isang mortal na nilalang, binubuo ng laman at dugo, at ang Diyos lamang ang siyang makapagliligtas sa tao. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay dapat maging isang katawang tao na nagtataglay ng mga katangiang katulad ng sa tao upang magawa ang kanyang gawain, upang matamo ng kanyang gawain ang mas mahusay na mga epekto. Kailangang maging katawang tao ang Diyos upang gawin ang kanyang gawain ng tumpak dahil ang tao ay sa laman at walang kakayahang mapagtagumpayan ang kasalanan o hubaran ng laman ang kanyang sarili. Amen. Ang pinakamainam na bagay tungkol sa gawain ng Diyos sa katawang tao ay maaari siyang mag-iwan ng tumpak na mga salita at mga pangaral at ang kanyang partikular na mga layunin sa sangkatauhan patungkol sa mga sumusunod sa kanya. Sa gayon ay higit na tumpak at konkretong maipasa ng kanyang mga tagasunod ang lahat ng kanyang mga gawain sa katawang tao at ang kanyang mga layunin para sa buong sangkatauhan sa mga tumatanggap sa ganitong daan. Tanging ang gawain ng Diyos sa katawang tao sa piling ng tao ang tunay na nagsasakatuparan sa katunayan na ang Diyos ay namumuhay at kasama ng tao. Tanging ang gawain ito ang nagsasakatuparan sa mithiin ng tao na mamasdan ang mukha ng Diyos, masaksihan ang kanyang gawain at marinig ang kanyang personal na salita. Winawakasan ng Diyos. Magaling. Dandan. Po? Magsisimula ka na sa seminaryo. Handa ka na ba? Medyo lang po. Huwag kayong mag-alala. Bumalik na si nanay. Anak, Nagbalik ka na. hi. Pinagsasabihan ulit ako ni Papa. Huwag kang tumuon lang sa pag-aaral ng teolohiya. Maging alerto ka rin sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon. Opo. Tama ang nanay mo. Malaking bagay ang pagsalubong sa Panginoon. Malaking kagalakan ito kung sasalubungin natin siya. Oo nga. Tama. Shogang, Oh, paano natin dapat salubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Paano siya bababa? sakay ng mga ulap, syempre. Naniniwala akong ganun siya paparito. Hanggat mapagbantay tayong naghihintay, paparito siya para kunin tayo. May ilang nagbabahagi na magpapakita raw ang Panginoon bilang anak ng tao. Anong tingin nyo sa katuroang ito? Bilang anak ng tao? Ang Panginoong Hesus ang anak ng tao. Kung babalik siya, yun ang pagparito ng anak ng tao. Kung talagang babalik ang Panginoong Hesus bilang karaniwang anak ng tao para magpakita, gumawa at bumigkas, paano natin malalaman na siya ang nagbalik na Panginoong Hesus? Nakita niyo ba ang sinasabi ng Biblia? Siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulo sa kanya.
at ang mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa Kanya. Batay sa propesiyang ito, makatitiyak tayo na ang Panginoon ay paparito sa ng mga ulap at makikita ng lahat. Kung makikita natin siyang paparito, hindi ba't nasalubong na rin natin siya? Totoo yun, Nay. Di ba't babalik siya bilang espiritual na katawan sa ng ulap? Di ibig sabihing paparito siya sakay ng mga ulap. Kung paparito siya bilang ordinaryong anak ng tao para ipahayag ang katotohanan, paano natin siya makikilala at paano natin siya sasalubungin? Ordinaryong anak ng tao na nagpapahayag ng katotohanan? Imposible yun. Napakalaki ng autoridad at kapangyarihan ng Panginoon. Tiyak na magiging dakilang tignan ang pagbaba niya. Kaya't makikita at sasalubungin siya ng lahat. Anong sinasabi ng Biblia? Ang kaparehong Jesus na ito na pumaroon sa langit ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sigurado ako na babalik ang Panginoong Jesus sakay ng mga ulap. Pero maraming beses niyang ipinopropesiya sa Biblia na babalik siya bilang anak ng tao. Halimbawa, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita sa kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Gaya ng kidlat, buhat sa kabilang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig, gayon din ang anak ng tao sa kaarawan niya. Kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay, matakwil ng henerasyong ito. At kung paanong nangyari sa panahon ni Noe ay gayon din sa anak ng tao. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Nababanggit sa linyang ito ang pagparito ng anak ng tao. Di ba't sinasabi ng mga ito sa atin na paparito ang Panginoon bilang anak ng tao? Ano ang tinutukoy ng anak ng tao? Di ba tumutukoy ito sa pagkakatawang tao ng Diyos? Mukha lang siyang ordinaryo at normal na tao, pero meron siyang banal na diwa. Kaya niyang ipahayag ang katotohanan at iligtas ang tao. Matatawag bang anak ng tao ang isang espiritual na katawan? Hindi ito pwedeng mangyari. Maraming beses ipinropesiya ng Panginoong Jesus na babalik siya bilang anak ng tao. Pero nang banggitin niya ito rito, tinutukoy niya ang pagbabalik niya sa kanyang muling nabuhay na espiritual na katawan. Sinasabi niyong babalik ang Panginoon bilang ordinaryong anak ng tao para magbigkas ng mga salita. Hindi ako sang-ayon dito. Hindi ba makapagbigkas o makapagligtas ang espiritual na katawan ng Panginoon? Magagawa ito ng espiritual niyang katawan. Oo nga. Ang espiritual na katawan ng Panginoong Jesus ay nagpakita sa tao sa loob ng 40 araw. Nagsalita pa rin siya sa mga disipulo niya. Hindi siya napigilan ng anyong yon. Tama. Tiyak akong pagparito ng Panginoon, magpapakita siya sa tao bilang espiritual na katawan. Hindi niya kailangan magkatawan tao bilang anak ng tao para bumigas. Shinwi, matagal ka nang nananalig. Dapat may pagkilatis ka. Di ka dapat makinig sa mga estrangherong nangangaral. Huwag ka agad maniwala sa balitang nagbalik na ang Panginoon. Kailangan kong umalis para sa pagsasanay bukas. Pagbalik ko, kakausapin uli kita tungkol sa Biblia, okay? Sige. Kung babalik man ang Panginoon bilang anak ng tao o espiritual na katawan ay isang malaking misteryo na walang nakakaarok. Tama. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus, dinirinig ng mga tupa ko ang tinig ko at sila ay aking nakikilala at sumusunod sa akin. Amen. Amen. Isipin ninyo ito. Kung paparito at magpapakita ang Panginoon sa mga tao bilang espiritual na katawan, kakailanganin ba nilang marinig ang tinig niya? Hindi. Tama. At saka, kung biglang magpapakita ang espiritual na katawan ng Panginoon, anong mararamdaman nyo? Maglalakas loob ba kayong lumapit sa Diyos? Kaya ba ninyong magtapat ng saloobin? Mangangahas ba kayong magkaroon ng mga kuro-kuro? Mangangahas ba kayong labanan siya? Siyempre, Tama. talaga hindi. Tama, oo nga. Paano maliligtas ng espiritual na katawan ng Panginoon ang tao? Napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa katotohanan ito. Pakinggan natin ang sinasabi ng mga ito. Sige. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa gamit ang pamamaraan ng Espiritu at pagkakakilanlan ng Espiritu, sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi maaaring mahawakan o makita ng tao at hindi siya maaaring malapitan ng tao. Kung sinubukan niyang direktang iligtas ang tao sa paraan ng Espiritu,
hindi magagawa ng tao na tanggapin ang kanyang pagliligtas. Kung hindi isinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng isang nilalang na tao, hindi magkakaroon ang tao ng paraan para tanggapin ang kaligtasang ito. Sapagkat walang paraan ang tao upang makalapit sa Kanya, katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehovah. Personal niyang magagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa Kanya sa pamamagitan lamang ng pagiging isang nilikhang tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang salita sa Kanyang magiging katawang tao. Amen. Sa ganitong paraan lamang maaaring personal na makita at marinig ng tao ang Kanyang salita, at higit pa rito, taglayin ang Kanyang salita at nang sa gayon ay lubusang mailigtas. Kung ang Diyos ay hindi naging katawang tao, walang nagtataglay ng laman at dugo ang makakatanggap ng ganoon kadakilang kaligtasan, at wala rin kahit isang tao ang maliligtas. Kung ang Espiritu ng Diyos ay gumawa ng direkta sa gitna ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan ay babagsak, o di kaya ay ganap na mabibihag ni Satanas dahil hindi kaya ng tao na makalapit sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagkakatawang tao, maaaring mamuhay ang Diyos na kasama ng tao, maranasan ang paghihirap ng mundo, at mamuhay sa isang normal na katawang may laman. Sa ganitong paraan lamang niya maaaring matustusan ang mga tao ng praktikal na paraan na kailangan nila bilang mga nilalang. Ang tao ay nakakatanggap ng lubos na kaligtasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Diyos, at hindi direkta mula sa langit bilang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Ang tao ay may laman at dugo. Walang paraan ang tao na makita ang Espiritu ng Diyos, at lalong hindi nito malalapitan ang kanyang Espiritu. Kaya ang tanging makakaugnayan ng tao ay ang nagkatawang taong laman ng Diyos. Sa pamamagitan lamang nito mauunawaan ng tao ang lahat ng salita at lahat ng katotohanan, at matatanggap ang ganap na kaligtasan. Amen. Amen. Ang linaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pinakamakabuluhan ang pagparito at paggawa ng Diyos bilang ang nagkatawang taong anak ng tao. Tama. Ang ginagawa niya ay naaayon sa pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. May misteryo sa loob nito na di maarok ng tao. Oo nga. Isipin ninyo sa pagitan ng pagpapakita bilang nagkatawang taong anak ng tao at bilang espiritual na katawan. Alin ang mas magpapadali sa Diyos na makipag-ugnayan sa tao at may pahayag ang katotohanan? Magiging mas madaling gawin ang mga bagay na yon bilang anak ng tao. Tama. Katulad nung gumagawa ang Panginoong Hesus. Kaya niya makipag-ugnayan sa mga tao at harapang makipag-usap sa kanila at ipahayag ang katotohanan para tustusan ang mga tao. Minsan, ginagamit niya ang mga bagay bilang analohiya, tulad ng paghahagis ng lambat at ng pampaalsa. Matapos tumarinig ng mga nagmamahal sa katotohanan, mas nakakaunawa at nakakapasok na sila sa katotohanan. Kung ang espiritual na katawan ng Diyos ay magpapakita at bibigkas ng mga salita, matatakot ang tao at di makikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya paano may papahayag ng Diyos ang katotohanan para gabayan sila? Oo nga. Ipinapakita nito na ang pagkakatawang tao ng Diyos bilang anak ng tao ay mas nagpapadali ng pakikipag-ugnayan niya sa tao at mas nakakatulong sa kanyang akayin silang pumasok sa katotohanan. Di ba't ganun yun, ha? Ay, oo nga. Ganun nga yun. Oo. Pero nakapagpapahayag din ng katotohanan ng espiritual na katawan ng Diyos. Sa panahon ng kautusan, nagpakita at nagsalita ang Espiritu ng paminsan-minsan lang. Oo nga. Pero kailangang magpahayag ang Diyos ng katotohanan para humatol sa mga huling araw. Dapat siyang magsalita ng maraming salita para iligtas ang tao. Kaya hindi angkop na magsalita at gumawa ang kanyang espiritual na katawan. Sa pagkakatawang tao lang bilang anak ng tao, makapamumuhay ang Diyos sa tabi ng mga tao at makakaugnayan at makakalapit ang tao sa Diyos.
para matulungan silang maunawaan ang katotohanan. Tama. Ibinubunyag din ito ang mga kuro-kuro, imahinasyon at tiwaling disposisyon ng mga tao para maipahayag ng Diyos ang mga katotohanan para lutasin ang katiwalian ng tao at iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas. Tama. Ang pagkakatawang tao ng Diyos bilang anak ng tao upang ipahayag ang katotohanan ay malayo sa mga kuro-kuro ng tao. Lumalampas ito sa mga kuro-kuro ng tao. Oo, totoo talaga yan. Ito'y dahil ang anak ng tao ay masyadong normal at ordinaryo at walang bahid ng Diyos sa kanya sa panlabas.